Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa pagpasok ni General John sa kaharian ni Daryl upang puntahan ang lahat ng panauhin pangdangal. Na nagsasaya sa Harden sa loob ng kaharian ni Daryl. Nakikita ng lahat ang Fangtian halberd ni Daryl. Na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Ang libo-libong kasundaluhan na ng bagong Westrington. Na niregalo nila Zubaji, Yvette, at Ambrose sa bagong imperyo ni Daryl. Ay pinipilit maging kalmado sa mga oras na ito. Na kahit ang pakiramdam nila sa mga oras na ito ay halo. May kaba sa kanilang dibdib at paghanga. At ang tatlong general mula sa New World na sila General Hyundai, General Hyper at General Devant. Sila ay mas lubos na humanga sa tinataglay na lakas ni Daryl. Dahil si Daryl noon pa man ay kanila nang hinahangaan, at ngayon si Daryl ay nasa harapan nila bilang pinuno na nila sa oras na ito. Si General Hyundai ay napabulong sa kanyang sarili. At sinabi, ang kanyang lakas ay natatangi talaga sa iba. Hindi ko naisip na mapapabilang ako sa kanyang pamunuan. Madaming naghangad noon pa man na sila ay mapabilang sa hukbo ni Emperor Daryl at upang makipaglaban sa malalakas na nilalang. At isa na ako roon. Sabi ni General Hyundai. At si General Roy ay nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, ang hawak na espada ni Emperor Daryl ay ang kanyang unang naging sandata niya. Ito ang Fangtian halberd. Hindi ko naisip na ganito pala kalakas ang tinataglay na lakas ng Fangtian halberd ni Emperor Daryl. Ito ang kauna-unahan kong nakita ang kanyang mahiwagang sandata. Ito ay naririnig ko lang sa iba. Na ito nga ay nagtataglay ng lakas. Hindi nga sila nagkamali. Ang Fangtian halberd na pagmamay-ari ni Emperor Daryl ay sobrang lakas. Na kahit na sino ang makakakita at makakaramdam ng lakas nito ay makakaramdam ng takot sa kanilang mga puso. Sabi ni General Roy. At maya-maya, dumating na si General John sa Harden at nakita nito ang lahat na sobrang nagugulat. At si Zubaji napansin ang pagdating ni General John at sinabi, General John, anong nangyayari sa labas? Sabi ni Zubaji nang marinig ito ni General John. Ito ay sumagot at sinabi, Mahal na Emperor Zubaji, nandito ako ngayon dahil sa inyong nararamdaman na spiritual. Ang spiritual na ating nararamdaman ngayon ay kay Emperor Daryl nang gagaling. Si Emperor Daryl ay tinipon niya ngayon ang mga kasundaluhan na nagmula sa inyong imperyo, imperyo ng New World, at imperyo ng Elysium Gate. At ngayon, ito ay kanyang pinaalam na sa kanila simula ngayon. Silang lahat na ay napapabilang sa imperyo ng Westrington sa pamumuno ni Emperor Daryl. Sabi ni General John, hindi ko alam kung ano ang iniisip ngayon ng mahal na Emperor. Ngunit, sa tingin ko sisimulan niya na bukas. Ang mga ninais nitong mangyari pagbabago sa ating mundo. Lalo na sa buong nasasakupan ng Westrington. Nang marinig ito ng lahat, sila ay biglang nawala ang pangamba sa kanilang mga puso. At si Zubaji ay tumingin kay Lin. At sinabi, Miss Lin, hindi namin napansin na ikaw lang pala ang dumating sa Harden. Kanina kayo ni Brother Daryl ang naiwan sa silid ng hapagkainan. May nasabi ba siya sa iyo kung bakit niya na agad tinipon ang mga kasundaluhan? At pinaramdam niya ang kanyang lakas. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Lin. Siya ay sumagot, paumanhin Emperor Zubaji, ngunit kanina hindi ko siya kasabay na lumabas ng silid hapagkainan.
Wala din ako idea kung bakit ngayon ay tinipon niya ang mga kasundaluhan na ibinigay niyo bawat isa sa kanyang imperyo. At wala din sa plano ko alamin pa kung ano ang ginagawa niya ngayon. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot na lang ng ulo. At si General John ay nagsabi, "Maiwan ko na kayo mga mahal na Empress at Emperor, mga reyna at mga prinsesa. Nawa ay maging masaya kayo sa araw na ito. At ngayon, ako ay babalik na sa labas para samahan si Emperor Daryl upang kausapin ang mga bagong kasundaluhan ng Westrington." Tuldok, sabi ni General John. At agad-agad itong naglakad papalayo sa Harden sa loob ng kaharian ni Daryl. Samantala, dahan-dahan pinakalma ni Daryl ang kanyang sandata at dahan-dahan din nawawala ang lakas ng Fang Tian halberd. At si Daryl ay ngumiti sa lahat at sinabi, "Sana ngayon, nakatulong sa inyo ang lakas ng aking Fang Tian halberd. Upang kahit papano ay hindi kayo mabigla sa mga susunod na araw kung tayo ay maharap sa malalakas na nilalang. Dahil ang inyo pagiging focus sa labanan at walang nararamdaman na takot ang makakapagbigay kalamangan sa ating mga kalaban. Lagi niyong tandaan, ang kahinaan at takot ng sinuman, ang nagiging lakas ng nakakalaban nito," sabi ni Daryl nang nakangiti. At mga general, General Roy, General Hyundai, General Hyper at General Devant, kung maaari ay samahan niyo ako dito sa taas ng stage. Dahil simula ngayon, sa inyo ko na ipagkakatiwala ang ating mga kasundaluhan, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng apat, sila General Roy, General Hyundai, General Hyper at General Devant, ay mabilis na naglakad patungo sa taas ng stage. At sa pag-akyat ng apat, si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Kayong apat, alam ko na sanay na kayo sa pakikipaglaban. Lalo ka na General Roy, sa oras na bumalik ako sa mundo ng iba't ibang nilalang." Tuldok, ang mga nais iutos o ipagawa sa inyo ni General John ay inyong sundin. Dahil ang lahat ng kanyang ipapagawa sa inyo, isipin nyo na lang ay sa akin din lahat iyon nanggaling. Kaya, bilang pinunong general si General John, kung ano ang respeto nyo sa akin, ay ibigay nyo din sa kanya. Maaasahan ko ba mga magigiting na general? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila General Roy, General Hyundai, General Devant at General Hyper, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod mahal na Emperor Daryl." At si General Roy ay biglang may naalala. "Mahal na Emperor Daryl, kung ako ay inyong papaunlakan, may nais sana ako itanong sa inyo," sabi ni General Roy. Nang marinig ito Daryl, siya ay sumagot at sinabi, "Maari mo nang sabihin sa akin ang nais mo." At si General John ay nagsalita nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. "Mahal na Emperor Daryl, sa inyong pagwasak sa dating imperyo ng Westrington, nabanggit mo kanina na si General Hameno ay inyong kasakasama. Ngunit bakit ngayon, si General Hameno ay hindi ko nakikita sa loob ng inyong imperyo? Nais ko lang malaman, kung nasaan ngayon si General Hameno? May nangyari ba sa kanya sa naging labanan na nangyari sa panig nyo laban sa mga kasundaluhan ng dating Westrington?" Sabi ni General Roy nang may pag-curious. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay medyo nagbago ang aura. At humawak sa balikat ni General Roy at sinabi, "Nais na kitang tapatin. Si General Hameno na iyong kaibigan ay wala na. Nung gabi na nagtungo kami sa imperyo ng Westrington, ang dating emperor na si Emperor Dwayne ay gumawa ng isang bitag laban sa aming dalawa ni General Hameno. Nakipag-usap sa amin si Emperor Dwayne sa oras na iyon. Ngunit may nakabuong plano na pala si Emperor Dwayne laban sa amin ni General Hameno. Dahil sa loob ng imperyo at kaharian ni Emperor Dwayne, kami lang ni General Hameno ang pinaulakan na makapasok sa loob ng imperyo upang makausap ang kanilang emperor na si Emperor Dwayne. Sa nakakalungkot na pangyayari, pinakobkob kami ni Emperor Dwayne sa kanyang daan-daan libong kasundaluhan. At dahil dun, nakita ko kung paano kagaling lumaban ni General Hameno. At kung anong tapang ang tinataglay nitong pag-uugali. Dahil hanggang sa huli niyang hininga, ito ay lubos pero nakipaglaban. Kinalulungkot ko General Roy, si General Hameno ay hindi na natin makakasama kahit kailan. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General Roy, siya ay labis na nagulat at ito ay biglang nakaramdam ng pagkaina sa kanyang katawan. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni General Roy.
Nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl tungkol sa nangyari kay General Hameno sa loob ng imperyo ng Westrington. Nang mapansin ng lahat lalo na si Daryl ang pagkalungkot ni General Loy. Si Daryl ay muling nagsalita. Kailangan natin tanggapin na minsan ay nawawala ang isang tao na ating kaibigan. Ngunit lagi dapat natin isipin. Ang buhay ng isang nilalang sa mundo ay may kanya-kanyang kapalaran. Nung gabi na iyon, ay kapalaran na ni General Hameno na siya ay mawala. Nakakalungkot man isipin, ngunit kailangan mo itong tanggapin. Upang hindi ito makakaapekto sa iyong mga ninanais. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Loy. Siya ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, "Tama kayo mahal na Emperor." At si Daryl ay muling humawak sa balikat ni General Loy at sinabi, "Paumanhin sa nangyari sa iyong kaibigan." Sabi ni Daryl. At si Daryl ay nagpatuloy sa kanyang mga sinasabi. "Simula bukas ay magiging abala na tayong lahat sa ating bagong imperyo." Sabi ni Daryl, "Salamat ulit sa inyong lahat. Aking mga general, kayo na ang bahala sa ating mga kasundaluhan. Ngayon ay sarado ang ating imperyo. At lahat kayo ay oras nyo na ngayon para magsaya. Kainin nyo ang mga gusto nyo. Kainin nyo ang lahat ng mayroon dito sa aking imperyo. At ako ay babalik sa loob ng aking kaharian. At kausapin ko si Miss Eunice kung madami pang alak na nakaimbak. Upang mag-inuman at magsaya tayong lahat." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat sila ay labis ang saya. Lalo na sila General Loy. At ang apat ay yumoko kay Daryl at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl, kami ay nagpapasalamat ulit sa iyo. Salamat dahil magiging parte kami ng iyong mga magaganda hangarin para sa ating mga nasasakupan lalo na sa buong mundo. At mahal na Emperor Daryl kami ay bababa na. Para umpisahan na ang kasiyahan." Sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, "Sige na magpakasaya kayong lahat." At sila General Loy, General Devant, General Hyper at General Hyundai ay mabilis na bumaba ng stage. At ang mga ito ay dumiretso sa libo-libong kasundaluhan at ang mga ito ay nagsalita. "Bilin ng ating mahal na Emperor. Kayong lahat ay magpakasaya ngayon araw. Kaya hanggang may oras pa. Tayo na para magsaya." Sabi nila General Loy. At ang mga ito ay kanyang-kanyang kilos. Nakikita ni Daryl ang mga saya sa muka ng mga kasundaluhan niya. At siya ay napabulong. "Sa dami nangyari sa mundo namin mga tao. Ngayon ay unti-unti ko na ito maibabalik sa dati dahil sa tulong nila." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!